Magandang araw po sa lahat ng aking mga tagapanood. Masama daw po itapat yung paa mo sa pintuan kapag natutulog. Isa itong paniniwala sa kultura ng mga Chinese, particular na sa feng shui na tinatawag nilang deposisyon. Ito ay yung nakapwesto ang iyong hinihigaan kama sa tapat ng pintuan kung saan nakatutok ang iyong paa o ulo. Pinaniniwalaan nilang masama raw itapat o itutok ang iyong paa, pati na ang iyong ulo sa may pintuan kapag ikaw ay natutulog, dahil ganito raw ang paraan kapag nilalabas ang isang taong namatay mula sa kanyang kwarto na hindi dapat ginagawa o ginagaya ng isang buhay na tao. Kung titingnan din natin ang ganitong posisyon ng pagtulog, ay mapapansin natin para kang nakalagay sa isang kabaong na ang nagsisilbing salamin at bukasan ay yung mismong pintuan. Ayon sa ilang Feng-Shui experts ay malas daw ang pagtulog ng nakatapat sa pintuan dahil nag-react ito ng negatibong enerhiya na magdudulot ng hindi maganda sa iyong buhay. Sinasabi rin nila na yung mga tao raw na madalas matulog ng nakatapat sa pintuan ay nagkakaraw ng sleeping disorders, katulad na lamang ng insomnia, na dahilan upang sila ay mahirapang makatulog. Ayon sa feng shui, dapat maiwasan ang mga bagay na ay dapat raw nakapwesto sa gitna ng kwarto, ang iyong kama, at nakatapat ang iyong ulo sa may timog ang paliwanag sa pinto. Ay kung titignan daw natin ang posisyon ng pagtulog ng karamihan sa mga hayop, ay mapapansin nating ipinupunas dahil wala nang natitirang espasyo sa iyong kwarto at talagang mapipilitan kang matulog sa tapat ng pinto, ay siguraduhin daw na meron kang salamin sa may bandang hilaga ng iyong tinutulugan upang banggain ang anumang negatibong enerhiya na maaaring pumunta sa iyo. Mga kaibigan, sigurado akong marami diyan ang magsasabi na matagal na silang natutulog ng nakatapat sa pinto. Pero wala namang nangyayaring masama sa kanila, kaya hindi sila naniniwala sa pamahiin na. Pero kahit pa ganon, ay sigurado rin akong marami din diyan ang kayang magpatunay na ito ay totoo na talagang nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay. Nung sinuway nila ang paniniwalang ito na magmula noon ay hindi na nila muling inulit ang pinupunto ko dito. Mga kaibigan, ay meron tayong magkakaibang karanasan patungkol sa napakaraming bagay na nagbigay sa atin ng iba't iba ring pananaw at opinyon sa mga nangyayari sa ating paligid. Kung hindi ka naniniwala, ay irespeto mo na lang ang mga taong talaga naniniwala sa mga ganitong bagay dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, nakaharap ba ang iyong katawan sa pinto? Kapag natutulog, i-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Uno pa man mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga.